star? Wala mo nang uupo? Magandang araw, grade 3 Nara. Magandang araw din po. Kumusta naman ang lahat? Okay lang po. Nakakain ba kayo ng mabuti? Oh! Mabuti naman kung ganon. Ngunit, para mas ma-energize pa kayo, ako ay naghanda ng isang awitin. Sino sa inyo ang pamilyar sa kantang Kung Ikaw Ay Masaya? Taas nga ang kamay kung ikaw ay masaya. Naku, marami. Ngayong araw, yan ang ating kakantahin kung ikaw ay masaya. Panoorin muna natin ito at pagkatapos ay tayo namang sabay-sabay na aawit. Maliwanag ba yun? Oh! Ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. O, sige nga, subukan nga natin na tayo lamang yung kakanta at walang kasabay na video. Kaya ba? Kaya? So tayo ang lahat. Kasi tayo ang lahat eh. 1, 2, 3. Kung Ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Okay? Masaya ba? Na-enjoy niyo ba yung awitin natin ngayong araw? Maaari na magsiupo. Kung gayon, mayroon bang lumiban sa unang class? Sa unang row? Kenneth, mayroon bang lumiban? Okay, salamat. Maaari na upo. Sa ikalawa, meron ba? Elton. Okay, maraming salamat. Ngayon naman sa ikatlo, Ote. Ay, pakita natin si Ote. Meron ka, Ote? Okay, maraming salamat. Kukunti lang yung mga lumibat sa inyong araw. Kaya ako'y natutuwa dahil gusto nyo matuto ng ating aralin. Kaya naman, merong tanong si Ma. Kaya naman, ako ay naghanda ng ilang mga larawan na may nakasulat dito. Nais ni Ma'am na basahin ninyo kung ano ang nakasulat sa larawan at bilangin nito sa pamamagitan, bilangin ang parting nito sa pamamagitan ng palakpak. Paliwanag ba, grade 3?
ko na ang lahat. Ngayon, may tanong si Ma'am. Sino sa inyo ang nakakaalala pa ng huli nating pinag-aralan? Tungkol saan nga ang huli nating pinag-aralan? Alaysa. Very good, pangalan. Kaya naman, ako ay naghanda ng isang aktibidad o pang-grupong aktibidad upang malaman kung tunay nang naintindihan ninyo ang ating huling aralin. Ngunit bago yan, maaari mo bang basahin ang panuto? Start! Panuto, bilugan ang pangalan sa pangungusap. Salamat! Ako ay bubuo ng dalawang grupo na mayroong tag-limang miyembro. Kung sinong grupo ang pinakamaraming makukuhang sagot ang siyang mananalo. Ngunit kung sakali naman na parehas kayong grupo ang nakakuha ng 5 points, ang grupo ang unang matatapos na siyang mananalo. Maliwanag ba, grade 3, Nara? Para sa group 1, kapag tinawag ko ang pangalan, maaari mong pumunta sa aking kanang bahagi. Group 1, Kenneth, Alaysa, Kurt, Abby, at Angel. Umilar ng tahimik. Para naman sa group 2, Star, Fatima, CJ, Jeyo, at Odette. Kapag sinabi ni Ma'am na start ay saka lang mag-start. Kapag natapos naman kayo, sasabihin lang na 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapos na po. Gets? Kapag sinabi ni Ma'am na gets, sasabihin chicken. Kapag sinabi ni Ma'am na chicken, sasabihin nuggets. Gets ba? Okay. Ito para sa group 2. Ito para sa group 1. O, pagbilang ko ng 5, pwede na mag-start. 1, 2, 3, start! O, number 4. Okay, maaari na magsimpo. Una. O, sige. Maaari na magsimpo. Ngayon, check-check naman natin. O, yun naman, check-check nga natin kung tama ba ang kanilang mga sagot. Unahin natin sa group 1. Okay. Tama ba? Tama. Number 2, tama ba? Simbahan? Number 3. Pusa. Number 4. Number 5. Okay, ang group 1 ay nakakuha ng 5 points. Ngayon, check naman natin sa group 2. Tama ba? Si Ana ay pangalan? Aso? Guro? Lasa? Dagat? Okay, magaling. Ang group 2 ay nakakuha rin ng 5 points. Maaari ka bang umupo, Odette? Ngunit, ang grupong unang natapos ay ang group 1. Kaya sila ang nanalo sa ating aktibidad. Pwede ba nating bigyan ng Jollibee Club ang group 1? O bigyan natin ng Jollibee Club ang group 1. Magsitayong lahat. 1, 2, 3, go! Okay, maaari na magsiguto ang lahat. Ngayon, meron pang inihandang isang activity si Ma'am. Sino sa inyo ang gusto pa ng isang activity? Okay, naku, mukhang marami Ito tayo ay magkakaroon ng isang laro. Ngunit bago yan, basahin mo nga muna ang panuto. Ang pamagat ng ating aktibidad ay, basahin na yan sabay-sabay. Okay. Pakibasa nga ang panuto. Ote. Unaan ang aksyon
Si Ma'am ay naghanda ng isang color wheel. Ngayon, kung sino ang lalabas sa color wheel na ito, ang siyang pupunta sa harap at pupulot ng aksyon na siyang gagawin sa harap. Ito siya naman huhulaan ninyo. Maliwanag ba? Nuggets? Okay. Tingnan natin ngayon kung sino kaya ang maswerteng pupunta sa harap. Okay, Fatima. Punta ka rito sa harap, Fatima. Pumulot ka. Huwag mo papakita sa kanila. Dito ka sa gitna. O, pagbilang ng 3, ah. Okay. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, next. Very good. Next. Sino kaya ang maswerte pupunta sa harapan? Okay, ulitin natin dahil wala si Jemar. Ngayon naman, ulitin natin. Okay, walang makalamig ay ang winner. CJ, wala ka ng isa. Matalit ka naman sa makulaan yung aga. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, very good. Nagdadasal. Para naman sa ikatlo, sino kaya ang maswerteng pupunta sa harap? Ibili! Punta ka na sa harap. Pumunta ka sa kanila. Nakita ka na? Okay, 1, 2, 3, go! Very good, nagtatanim. Okay naman, para sa naong iba-apat, sino kaya ang maswerte pumunta? Star! Punta ka na sa harap, Star! Okay, 1, 2, 3, go! Okay, sumasayaw. Para naman sa last number. Okay, Nena Martinez. Ang last na to, may last. Okay, limang talon. Ah, isa pa? O sige, sige, isa last na. Ah. Isa last na. Abigail, halika rito, Abi. Okay, 1, 2, 3, go! Yun lang muna. Na-enjoy niyo ba yung laro? Okay. Ngayon may tanong si Ma'am. Base sa inyong mga isinagawa, ano ang inyong napansin? Ano kayo napansin niyo sa mga ginawa ng mga klase niyo dito, CJ? Tayo pa, tayo. Ay, tutulungan daw siya ng ate. Very good, mga action. Maliban sa action, ano pa? Mga? Sabi. Kilos, ano pa? Meron pa ba? Very good, mga galaw. Ngayon, base sa inyo nilang na yan, ano kaya sa inyong palagay ang ating pag-aaralan ngayong araw? Start. Very good, mga salitang kilos. Kaya naman kayo ay makinig ng mabuti. Dahil ako ay di ba
naghanda ng isang maikling kwento na inyong mapapakinggan at mapapanood sa pamamagitan ng stick puppet. Ito ay pinamagatang Masayang Araw ni Lisa. Ano nga ulit ang pamagat ng kwento? At ito ay ating gagamitin, makinig, ito ay ating gagamitin sa ating pag-aaralan na pandiwa. Ano nga ulit ang ating pag-aaralan ngayong araw? CJ, ano nga ulit ang pag-aaralan natin ngayong araw? Okay, pandiwa. Ngunit, bago iyan, ay narito muna ang mga pamatnubay na tanong, Otep at Beto, pamatnubay na tanong na inyong masasagot kapag pagkatapos nyo mapakinggan ang maikling kwento. Maaari mo ba basahin ang panguna? Clarence. Pakibasa nga ang ikalawa, Beto. Ay, Jimmy. Ano ang ginawa ni Lisa pagkatapos ng gawaing bahay? Pakibasa naman ang pang-apat, Kenneth Andrada. Ano ang mga Salamat. Meron pa ba? O, para naman sa panghuli, Jeyo. Kung ikaw si Lisa, gagawin mo rin ba ang ginawa niya sa kanilang bakuran? Maraming salamat. Bago ako magsimula, maaari mo ba munang sabihin kung ano ang mga dapat at hindi natin dapat gawin habang nakikinig at nanonood dito sa harap? Start. Dapat kumakinig at makinig ng mabuti. Salamat. Meron pa ba? Ako! Meron ka ba? O, magbigay ka nga ng isa, Jeyo. Huwag kang makapusap sa katabi pag may nasulita. Meron pa ba? Jimmy Lynn. Huwag po tayo ng tayo. Very good. Ops. Huwag ka hawakan. Walang sinabi si kung hawakan. Okay. Ito ay babasahin ko lamang. Ito ay mapakikinggan lamang ng isang beses. Kaya dapat ay makinig kayo ng Mabuti! Okay. Teka lang. Ayusin lang ni Ma'am. Yan. Makinig kayo ng mabuti. Ako! Ito ang batang si Lisa. Si Lisa ay maagang gumising upang tumulong sa kanyang mga magulang sa gawaing bahay. Siya ay nagwalis ng kanilang sahig. Kapag tapos magwalis ni Lisa ng sahig, siya naman ay naglaba. Ano nga ulit ang ginawa ni Lisa sa kanilang bahay? Very good. Kapag katapos ni Lisa na magwalis at maglaba, siya naman ay nagbasa ng kanyang mga aralin. Dahil si Lisa ay isang masipag na mag-aaral. Ano nga ulit ang ginawa ni Lisa kapag tapos niyang gawain bahay? Magaling! Kapag katapos lang magbasa ng kanyang mga aralin at sa gawaing bahay, ay agad naman siyang tinawag ng kanyang mga kaibigan upang maglaro sa labas o sa kanilang bakuran. Sino nga ulit ang tumawag kay Lisa? Ano ang ginawa nila? Good. Habang sila ay naglalaro, sila ay nakakita ng mga matatandang sumasayaw. Ano ang nakita nila? Pagkatapos naman, ay nagulat silang lahat sa
muli. Pag-uwi sa bahay, ay agad namang tumulong si Lisa sa gawain sa kanilang bakuran. Tinulungan niya ang kanyang nanay sa pagwawalis. Anong ulit ang ginawa ni Lisa sa kanilang bakuran? Si Lisa ay isang masipag na bata. Hindi lamang sa pagwawalis niya tinulungan ang kanyang nanay, kundi maging sa pagdidilig ng kanilang mga halaman sa bakuran. At dyan na nagtatapos ang masayang araw ni Lisa. Na-enjoy niyo ba ang napakinggan niyong kwento? Dahil dyan, ay masasagot na ninyo ang mga pamatnubay na tanong. Maaari mo bang basahin ang unang katanungan, Alaysa? Salamat. Sino ang gustong sumagot? Otep. Tayo? Tayo ka? Very good. Maglilinis ng bahay. Sa ikalawa naman, Erike. Sino ang gusto sumagot? First. Very good. Nagbasa ng mga aralin. Para naman sa ikatlong katanungan, Clarence. Okay. Magbigay nga ng isang nakita ni Lisa sa labas, CJ. Very good. Ano pa? Mary J. Kalaro. Yung nakita din ni Lisa, sino pa kaya yung nakita nila? Gio. Mga kaibigan. Magaling. Ngayon na nasagot na ninyo ang mga katanungan, sorry, meron pa palang number 4. Sino ang gustong sumagot sa number 4? Otep. Opo, sasagutan. Ay, babasahin. Sino naman ang gusto sumagot? Yes, Jubilin? O, gagawin din daw ni Jubilin. Bakit kaya gagawin din ni Jubilin? Very good. Masipag. Sino pang gusto sumagot? O, Otep. Very good. Bigyan nyo nga ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. Okay. Ngayon na nasagot na ninyo ang mga katanungan patungkol sa napakinggan ninyong maikling kwento at napanood na stick puppet. Narito ang mga larawan na aking nakuha mula sa maikling kwento. Ano nga ulit ang pamagat ng maikling kwento? Ano kaya ang ginagawa ng ni Lisa sa unang larawan? Lenton? Tayo? Very good. Naglalabas. Sa ikalawa naman, Alaysa? Very good. Sa ikatlo, Fatima? Ano ang ginagawa ni Lisa? Fatima, ano ang ginagawa ni Lisa? Wait na. Gigilid muna natin itong ating malaking TV. Hindi, ako na lang. Ano ang ginagawa ni Lisa sa ika-4 na larawan? Ay, sorry, sa ikatlong larawan. Ote! Maglalaro. Sa ika-4 naman na larawan. Star. Very good. Base sa mga larawan na ito, ano kaya ang napansin niyo mga pagkakatulad nila? Jubilee. Very good. Kilos maliban sa kilos. Star. Mga
tungkol sa larawan at sa napakinggan ninyong maikling kwento. Ano kaya sa inyong palagay ang pandiwa? Ano kaya ang pandiwa? CJ? Salitang kilos. Salitang kilos. Meron pa bang gusto sumagot? Star. Mga galaw. Very good, mga galaw. Basahin nga ng sabay-sabay kung ano ang pandiwa. Teka lang. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ito ay nakasalita Okay. Ngayon, mayroong mga inihanda si ma'am na mga halimbawa ng mga pangungusap. Nais ko na tukuyin ninyo kung ano ang pandiwa sa mga pangungusap na ito. At bibilugan. Sa number 1, curve. Basahin muna. Tumatakbo ng mabilis ang kabayo. Okay, salamat. Sino ang gustong magsagot sa number 1? Tutukuyin kung saan ang pandiwa ginamit sa pangungusap. Kenneth. Sorry. Okay, tama ba na ang tumakbo ang pandiwa sa pangungusap? Okay, sa number 2, sino naman ang gustong magbasa? Beto. Ay, babasahin mo muna. Number 2, opo. Salamat. Sino ang gustong magsagot sa number 2? Eliza. Salamat. Para naman, tama ba na ang nagluto ang salitang kilos? Very good. Sa number 3, sino ang gustong magbasa? Clarence. Sino ang gustong magtungkoy o magtukay kung ano ang pandiwang ginamit? AJ. Ano kaya ang pandiwang ginamit sa pangungusap na yan? Okay, tama ba na nagsulat ang salitang kilos sa ikatlong pangungusap? Para naman sa ika-4 na pangungusap, sino ang gustong magbasa? Anton. Okay. Salamat. Okay, si Otet daw ang magsasagot. Sa number 4. Salamat. Tama ba na naglaro? Tama ba na naglaro ang salitang kilos? Para naman sa number 5. Third. Basahin mo nga. Ang layong nara ay sumasayaw ng TikTok. Okay, salamat. Sino ang gusto magsagot? Mary. Ayan, tama ba na sumayaw ang salitang kilos sa ika-4 na pangungusap? Wala, ay sa ika-5 pangungusap, pasensya na. O ngayon naman, ngayong alam na ninyo kung ano ang pandiwa, at natutukoy na ninyo ang pandiwa sa mga pangungusap, ngayon naman, magbigay ka nga ng isang pandiwa o salitang kilos na maaaring gawin sa loob ng inyong bahay. CJ, nagwawalis, maaari mo bang gamitin sa pangungusap ang salitang kilos na nagwawalis? Renz. Salamat, pero ang sabi ni ma'am, gagamitin daw sa pangungusap yung salitang kilos na nagwawalis. O, pakinggan ulit natin si Renz. Sa pangungusap daw, gagamitin mo daw sa pangungusap yung salitang nagwawalis. O, salamat. Sino ang gustong tumulong kay Renz? Si Ote.
Kailangan ng sampay? Hindi. O sige, salamat. Pero ang sabi ni ma'am, gagamitin daw natin sa pangungusap yung nagwawali si Star. Ako ay nagwalis na bakura. Very good. Tama, nawawalis. Meron ka ba? Magbigay pa nga ng isang salitang kilos na ginagawa sa loob ng bahay. Eliza, nagpupurong o nagbubugas. Sino ang gagamit sa pangungusap ng salitang kilos na nagbubugas? Gio. Nagugas ako ng ulan. Salamat. Ngayon naman, sino naman sa inyo ang makakapagbigay ng salitang kilos na ginagawa sa loob ng paaralan o ng school? Fatima. Patutulungan daw siya ni Eliza. Very good. Nagsusulat. Sino ang gagamit sa pangungusap ng salitang kilos na nagsusulat? Hard. Tayo. Gamitin mo daw sa pangungusap yung salitang kilos na nagsusulat. Okay, salamat. Meron pa bang gusto? Beto. Okay, salamat. Magbigay pa nga ng isang halimbawa maliban sa salitang kilos na nagsusulat. Ginagawa daw sa loob ng paaralan. Ote. Tama, naglilinis ng CR o naglilinis. O sino naman ang gagamit ng salitang kilos na naglilinis sa isang pangusap? Kenneth. Ang klasiko ay naglilinis. Magaling. Ngayon naman, sino naman sa inyo ang makakapagbigay? Ano yun ba ito? Siya daw ay nag-aagiw ng isabi. Masipag na bata pala si Beto. Ngayon naman, sino sa inyo ang makakapagbigay ng isang halimbawa naman ng salitang kilos na ginagawa sa pamayanan? Meron ba? Sa pamayanan naman, tapos na sa bahay, tapos na sa paaralan. Ngayon naman ay sa pamayanan. Si Jeyo. Pag-iniwalay ng mga basura, sino ang gagamit noon sa pangusap? Abigail. Very good. Ngayon naman, sino pa ang makakapagbigay ng isang halimbawa ng salitang kilos na maaaring gawin sa pamayanan? Kenneth Martinez. Paglilinis, maliban sa paglilinis kasi tapos na natin yung paglilinis. Sino pang makakapagbigay? Ote! Uy, hindi daw siya magtatapon sa ilog ng mga kalat. Pero tinatanong ni Ma'am, tama yung sagot niya, pero ang tinatanong ni Ma'am ay salitang kilos daw na pwede gawin sa pamayanan. Star! Pagtutulong-tulong, very good. Ngayon, sino gusto gumamit ko sa pangusap? Solares, ano? Wait lang. Ano? Very good. Pagtutulong-tulong sa mabibigat na gamit. Ngayon naman, ako naman yung naghanda ng ilang mga salitang kilos na maaari ninyong gawin sa pangangalaga ng inyong katawan. Basahin nga ang pangunang salita. Wait lang. Basahin nga ang pangunang salita. Third. Salamat. Sa ikalawang salita naman, maaari mo ba itong basahin, Jeyo? Salamat. Para naman sa panghuli, basahin mo nga ito, Mary Jane. Nagugas. Kanina sabi ko, di ba? Ito daw ang mga salitang kilos na maaari natin gamitin para mapangalagaan sa sarili natin. Ngayon naman, nais ko na gumawa naman kayo o kayo naman yung mag-iisip ng pangungusap kung paano nyo mapapangalagaan ang inyong katawan o paano nyo wastong mapapangalagaan ang inyong katawan o ang inyong kalusugan para sa salitang kilos na kumakain. Sino gusto? Kurt. Very good. Kumakain ng masustansyang pagkain. Ano pa? Beto. Tayo ka, tayo. Maligo araw-araw. Nasa ikalawa na siya.
mapapangalagaan ng wasto ang inyong mga katawan at kalusugan? Abigail. Very good. Siya daw ay naliligo na. Mabuti, sino pa sa inyo yung naliligo araw-araw? Sino yung hindi naliligo araw-araw? Sino yung naliligo kapag papasok lang? Sino yung hindi naliligo pag walang pasok? Oh, may mga nagtaas. O sige, meron pa ba sasagot sa naliligo? O si CJ. Siya daw ay naliligo araw-araw. Very good. Ngayon, tumungo naman tayo sa salitang naghuhugas. Sino kaya ang gagamit ng naghuhugas sa pangungusap kung paano wastong mapapangalagaan ang sarili at kalusugan? Yes, dito ka humarap. Okay, Fern, ikaw nga ang sumagot. Ako ay naghuhugas lagi-lagi. Very good. Siya daw ay naghuhugas lagi-lagi. Sino pa ang gusto magbigay ng example o halimbawa? Oh, Joseph. Very good. Hugasan mabuti yung pinggan. Bakit kaya kasama yun para mapangalagaan yung sarili? Kasi star? Parang hindi ko halo-halo ang ating pinakain. Salamat. Maliban sa para hindi halo-halo ang pagkain. Jimmy. Very good. Para walang germs kasi yung ating pinagkakainan. Ang mga salitang to ay ilan lamang sa mga salita o salitang kilos para mapangalagaan natin ang ating mga sarili at kalusugan. Dahil, bakit ba natin kailangan pangalagaan ang kalusugan natin? Bakit kaya? Pwede bang hindi na kakain araw-araw? Kakain lang ako pag magutom na ako. O bakit kaya kailangan natin alagaan yung sarili at kalusugan natin? Jeyo. Salamat. Salamat. Tama. Sino pa? Beto. Tayo ka, tayo. Very good. Para sumigla. Ano pa? Clarence. Nang? Tama. Para hindi maubusan ng ulam. Balikan sa para hindi maubusan ng ulam. Sipilip. Very good. Para hindi magkaroon ng lagnat. Dapat na bilang isang bata, dapat lamang naalagaan ang inyong mga sarili. Di ba, Chanel? Dapat lang naalagaan ang ating mga sarili dahil ang ating kalusugan ay ating ding kayamanan. Ay, ano pa? May kulang katawan, no? Ay, tama. Karapatan daw na mabuhay. Di ba napag-aralan niyo yun? Saan niyo napag-aralan yun? Oh, tama. Karapatan na mabuhay bilang isang okay. Ngayon, sino kaya ang makakapagbigay sa inyo kung ano ulit ang ating pinag-aralan ngayong araw? Ano pa? Ano yung pinag-aralan natin ngayong araw? Taas kamay. Yes, sir. Pandiwa. Magaling. Ano maulit ang kahulugan ng pandiwa? Ano ba ang pandiwa? Alaysa? Pangalan? Pangalan mo yung pandiwa? Erigay. Very good. Salitang kilos. Sino pa may sagot? Maliban sa salitang kilos. Galaw na ating sinasagawa. Magaling. Meron pa bang susumagot? O sige, si Kurt. Kilos pa rin daw yun. Okay. O sige, si Abigail. Pakinggan natin si Abi. Very good. Action ang pandiwa. Ang pandiwa nga ulit ay mga salitang kilos na ginagawa ng tao. Gumagalaw ba ang lugar? Okay. Ngayon, sino nga ang makakapagbigay pa ng isang halimbawa ng salitang kilos o pandiwa? Halimbawa ng salitang kilos o pandiwa. Star. Tumatakbo. Maliban sa tumatakbo. Very good. Umaakyat. Yes, Ote. Naguhugas. Magaling. Ano pa? Clarence. Kumakain. Fatima. Magbigay ka daw ng salitang kilos.
O sige, upo ka ng maayos. O sige nga. Gising! Grade 3 gising! Kikinig! Naupo nga ng maayos ang lahat. Paano ba yung upo maayos? Yung wala sa bahay na upo. Yan, very good. Ngayon, alam na ninyo kung ano ang pandiwat na makapagbigay ng kanilang tulong. Ay naghanda si ma'am ng isang pangkatang gawain. Sino sa inyo ang gusto ng pangkatang gawain? Taas ang kamay. Yan, very good. Marami ang gusto ng pangkatang gawain. Kaya naman, maaari mo bang basahin ang panuto para sa aktibidad na ito? Sino kaya ang magbabasa? Fatima. Ay, sorry po. Sorry, wait lang. Hintayin lang natin. Wait lang. Hintayin lang natin. Ayan, ayan. Dahil meron na ulit sa TV. Maaari mo bang basahin ang panuto, Alaysa? Ay, sorry, sorry. Ito pala. Go. Kanino ito? Okay, salamat. Kayo ay magkakaroon ng isang pangkatang gawain para sa group 1. Kayo ay magsasadula ng mga o mag-iisip ng mga salitang kilos na ginagawa sa bahay. Para naman sa group 2, mag-iisip naman kayo ng mga salitang kilos at isasadula nyo ng mga ginagawa sa pamayanan. Para naman sa group 3, mga salitang kilos na ginagawa sa paaralan. Maliwanag ba? O pagbilang mo ng 3, saka lang kayo mag-iikot-ikot ha. Tapos kapag tapos na mag-practice na lahat, sasabihin nyo lang ulit, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapos na po. Gets? Okay, 1, 2, 3, bilog na. O sige, bilog-bilog.
Okay. Punta kayo dito sa gitna para makita kayo. Gitna, gitna. Tulong sa gawaing bahay para matuwa si nanay at tatay. Okay, palakpakan na natin yung pagpas. Okay na. Ano-ano nga ulit yung salitang Pinos? Na ginagawa sa loob ng bahay? Naglalaba, nagwawalis, nagpupunas, nagkakuro. Okay, ngayon naman, panoorin naman natin ang group 2. Palakpakan ang group 2. Sige, kumita kayo, kumita kayo. O, manood yung mga ibang group. Elton. Go. Mga salitang kilos na isinasagawa sa pamayanan. Nagdidilig, nagwawalis at nagtatanim. Mga kaibigan, para maglilista ng bakuran, ako magtatanim, ako magwawalis. Ako magwawalis. Ako naman magdidilig, ako magtatanim, ako magwawalis. Maglinis at alagaan ang kapaligiran para maging malinis ang pamayanan. Mabuhay! Okay, palakpakan na natin ang group 2. Kanina, nagkaroon tayo kayo ng isang pangbatang gawain. Ngayon naman ay magkakaroon kayo ng isang individual na gawain. Pakibasa nga ang panuto. Kanina. Patutuin at tutunan ang salitang kilos o matira sa mga pangusap. Okay? Get one and pass. Meron naman kayong 3 minutes para sagutan. Huwag kakalimutang lagyan ng pangalan. Rich. Pwede na magsimula? O sige, kapag hawak nyo na yung papel, ay maaari na kayong mag-umpisang magsagot. Umayos nga, paano ulit ang kubong nasa paaralan, Beto? Ibubuhitan. Ayos ka naman po. Ay, sorry. Meron bang hindi nabigyan? Okay. Maaari na mag-umpisa, huwag kalimutang lagyan ng pangalan. 2 minutes. Sino raw ang mayroong pagpura? Kami nga daw, si Odep. Pipinugan ba o bubuhitan? Okay, very good. O, di ba sabi sa panuto, tukuyin at buhitan ang salitang kilos. Ano, okay? Kapag tapos na, hawakan na ang papel at ito ay aking kokolektahin. Po? Opo, lalagyan ng pangalan. Ano yung
Ayos na po. Kahit saan lang sabi. Uy, ba't kayo na... Huwag nagpapalitan ng papel sa katabi. May sinabi ba si ma'am na papalitan? Tapos na ba lahat? Ipasa na papunta sa harapan. Nang walang pumatayo. Pabalikan kay Erigin dahil malayo siya. Papunta sa harapan. Unang kukolektahin sa row 1. Wait lang. Hintayin ang mo pumunta sa tapat niyo. Bakit nakatayo? Bakit nakatayo? Di ba sabi ko hintay tumapat sa akin? Maupo ka na, Jubilee. Okay, salamat. Good. Yan, dahil tapos na tayo sa individual na gawain, labo naman tayo sa inyong takdang aralin. Basahin na ng sabay-sabay. Maliwanag ba yung